Good morning. There are two houses being mentioned in the parable, in the gospel. And notice that both houses were subjected to the same challenges. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted house number 1 and house number 2. Both of them experienced the same. But how come house number 1 remained standing, and house number 2 collapsed? The reason? It's the foundation. Sabi natin sa Tagalog, kapag matibay ang pundasyon, matibay ang bahay. Kapag mahina ang pundasyon, mahina ang bahay. Hindi pwedeng sabihin ng house number 1 o ng house number 2 doon sa house number 1, kaya naman ako nagiba kasi ang lakas ng hangin ang lakas ng ulan bumaha pa Hindi. Pareho silang dumaan sa ganoong trahedya. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted both houses. But it is because of the strong foundation that one remained standing, the other collapsed. Mga ginigili kong kapatid, lahat naman po tayo nakakaranas din ng mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Lahat tayo may mga krus na pinapasan. Pero siguro napapansin ninyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala, o maging sa inyo, merong mga tao na kahit na sunod-sunod ang problema sa buhay, nagagawa pa rin ngumiti. Nagagawa pa rin tumayo. Nagagawa pa rin magpatuloy sa buhay. Yung iba, isang pitik lang, iyak na, suko na, ayaw na. Pero, bakit? Kasi may mga tao matibay sapagkat nakakapit sa Diyos. Merong mga taong mahina sapagkat nakakapit lang sa sarili. Mga ginigili kong kapatid, napakaganda ng mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Sa Diyos tayo kumapit, hindi tayo mabubuwal. Sa Diyos tayo kumapit, hindi tayo mabubuwal. Amen.